Pepsi Paloma, movie mare-reschedule, tutugunan muna ang hinihingi ng MTRCB. Ayon sa Pinoy Flix Films and Entertainment Production, ang kumpanya na nagdi-distribute ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma, handa silang tumugon sa mga karagdagang hinihingi ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, upang makuha ang bagong playdate ng pelikula. Sa isang pahayag, sinabi ng MTRCB na hindi nila maaaring i-review ang pelikula hanggat hindi nakakapagbigay ng certificate o clearance of no pending criminal, civil, or administrative case mula sa mga kaukulang ahensya tulad ng Regional Trial Court, Department of Justice, DOJ, at Office of the City Prosecutor. Kaya't nagdesisyon ang Pinoy Flix Films na mag-request ng mga kinakailangang dokumento upang matugunan ang mga hinihingi ng MTRCB. Sa isang panayam sa Inquirer, sinabi ni Jose Olineris, ang presidente ng Pinoy Flix Films, na kanilang isusumite ang mga kinakailangang dokumento mula sa Muntinlupa Regional Trial Court, RTC, Muntinlupa Prosecutor's Office, at Department of Justice. Ngunit aminado siya na dahil malapit na ang itinakdang playdate ng pelikula, na itinakda para sa 5 ng Pebrero, hindi pa tiyak kung mas ikaso nila ang lahat ng mga requirements sa tamang oras. Magre-request po kami ng certification or clearance mula sa RTC ng Muntinlupa, Prosecutor's Office Muntinlupa, at DOJ. Pero dahil sa February 5 na ang playdate, hindi pa namin sigurado kung aabot kami sa pagkuha ng mga requirements. Kung sakali mang hindi nila makuha ang mga kailangang dokumento bago ang takdang araw ng playdate. Sinabi ni Olineris na makikipag-ugnayan sila sa producer ng pelikula, ang PRODMO Productions Inc., upang hilingin na ma-reschedule ang pagpapalabas ng pelikula. Ayon sa kanya, nais nilang tiyakin na masusunod ang lahat ng regulasyon at legal na proseso bago ituloy ang pagpapalabas ng pelikula sa mga sinehan. Kung hindi kami aabot, hihilingin namin sa producer ng pelikula na i-reschedule ang playdate. Sa kasalukuyan, kasangkot ang direktor ng pelikula na si Daryl Yap sa isang legal na usapin. Partikular na sa mga kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya ng kilalang aktor at TV host na si Vic Soto. May kabuuang 19 na kaso ng cyber libel ang isinampa kay Yap kaugnay sa ilang kontrobersyal na pahayag at gawain na ipinapalabas sa social media at iba pang online platforms. Ang mga kasong ito ay patuloy na tinatalakay at ang resulta ay magbibigay ng karagdagang epekto sa pag-usad ng pelikula. Pati na rin sa plano ng mga producers na ituloy ang pagpapalabas ng pelikula sa mga darating na linggo. Patuloy na inoobserbahan ng MTRCB ang lahat ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak na ang pelikula ay sumusunod sa mga tamang proseso bago ito ituring na ligtas na ipalabas sa publiko. Sa kabila ng mga legal na hamon, ang mga producer at distributor ng pelikula ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon upang matugunan ang mga regulasyon at makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga awtoridad. Ang mga hakbang na ito ay layunin nilang maiwasan ang anumang mga isyu na maaaring magdulot ng pagkaantala sa pagpapalabas ng pelikula at tiyakin na ang mga manonood ay magkakaroon ng karampatang proteksyon mula sa mga hindi naaayon na nilalaman. Sa ngayon, ang patuloy na mga legal na isyu at ang mga regulasyong ipinapatupad ng MTRCB ay nagiging malaking bahagi ng proseso ng pagpapalabas ng pelikula. At umaasa ang mga producer na ang lahat ng mga hakbang ay maayos na maisa sa katuparan upang tuluyang matuloy ang pagpapalabas ng pelikula sa takdang panahon.